Attorney Topacio at Mike Defensor, na paghahalata ang mga kilos ninyo. Natatakot kayo na baka magkamali ng sagot ang inyong mga ex-marines at hindi kaya baka biglang may kumanta. Kaya tutol kayong may interview yung mga ex-marines ng isa-isa. Sabi po dito sa balita, former lawmaker Mike Defensor and lawyer Ferdinand Topacio criticized the National Bureau of Investigation for requiring individual interviews with 18 self-proclaimed former Marines. The group, who appeared at the NBI on March 12 to comply with subpoenas, claims to have acted as bagmen for former Representative Saldico. Topacio argued that their joint affidavit should be enough and called the isolated questioning a tactic to scare the witnesses. Sabi ni Topacio, very suspicious po ito at very alarming itong ginagawa nila na isasabpina nila, i-interviewin nila ng isa-isa. This is a form of harassment, intimidation, and intends to send a chilling effect. The NBI is insisting on separate interviews to verify the group's claims after finding inconsistencies in their stories. Military records also suggest some of the men were never Marines or were dishonorably discharged. So yan ang kinatatakot ni Topacio at ni Defensor. Siyempre, alam niyo naman pag-interview ng one-on-one, paiikot-ikotin kayo ng interviewer at doon malalaman ang mga inconsistencies sa inyong mga isasagot. So, kung totoo itong 18 ex-Marines na to, ano ang ikatatakot ni Topacio at ni Defensor kung sila man ay interviewin ng isa-isa? Di ba, na paghahalata, sinasabi ninyo, ginigiit ninyo, na tunay, totoo, itong mga witnesses ninyo. Ay, bakit ayaw nyo ipa-interview ng isa-isa? Bakit natatakot kayo na baka mag-iba yung kanilang isasagot or baka biglang may kumanta, biglang may umurong at magsabi ng totoo? Pero siyempre, ang linyahan ng mga DDS, harassment, intimidation. Kung totoo yan, Topacio at Defensor, paharapin nyo sila. One-on-one interview. Malalakas ang loob ninyo eh. Malalakas din ang loob ng mga Marines na to. So doon natin malalaman kung totoo o hindi ang kanilang sinasabi. Pero the mere fact na tutol itong si Topacio at itong si Defensor na ma-interview sila ng isa-isa, alam na po natin yon. Kasi diba, abogado itong si Topacio. Alam niya, may ganong klaseng kalakaran. Alam nga namang i-interviewin sila ng sabay-sabay sa isang kwarto, isang interviewer, tapos 18 yung sabay-sabay na i-interviewin. Come on, Topacio, abogado ka pa naman. Kung kami ang mga ordinaryong mamamayan, alam namin na kailangan pag-interview isa-isa talaga para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang madudulas, at kung sino ang babaliktad. So, bakit parang nagulat ka at i-interviewin sila ng isa-isa? Hindi ba halatang may mali dito? Defensor, Topacio, ang mga galawan nyo talaga hindi na maikukubli sa taong bayan. We can see through you. Alam namin ang mga motibo ninyo. Kung totoong tunay yung mga witnesses ninyo, wala kayong dapat ikatakot. At diyan po natin nakikita na itong galawan ng mga DDS ay iisa lang po ang kanilang agenda at motibo. Ang iyo po si Sara Duterte bilang presidente. Dahil sino po ba ang makikinabang sa lahat ng ginagawa nilang kaguluhang to? Di ba si Sara Duterte? Yung sinasabi nilang malakas sa 2028 pero hindi makapaghintay at gusto ngayon pa lang maging presidente na? Paano magiging presidente ang isang taong nagbabasa na nga ng script? Mali-mali pa. Natandaan niyo yung sinabi niya tungkol sa bisikleta at carpooling? Kung saan sinabi niya na bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang mga produkto upang palakasin ang bla 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 bla. So una, nagduda ako. Baka ito edited lang. Baka ang ibig sabihin ni Sara Duterte ay ilan sa paraan para makatipid sa gasolina at enerhiya ay ang mag-carpooling at paggamit ng bisikleta. And I'm sure, yun ang ibig niyang sabihin sa totoo lang. Pero para makasigurado na hindi edited,
hinanap ko po yung original na video. At doon, napanood ko na talagang yun po ang pagkakasabi ni Sara Duterte. Nabawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang bla 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 bla. So ang nakita ko, may script na nga binabasa si Sara Duterte, hindi pa niya masabi ng tama. Anong klaseng pagiging presidente ito? Ito ba ang ipapalit nyo kay President Bongbong Marcos na nung nagsalita sa UN, napatunganga pati mga DDS, napilit na minamaliit ang pagpunta ni President Bongbong Marcos sa Amerika? Oy, teka muna, nasa na yung mga DDS na nagsasabing hindi makakabalik sa States itong si President Bongbong Marcos at huhulihin si Lisa Marcos dahil may kaso? O mga fake news peddlers, ano masasabi ninyo? So yan ang sinasabi ko. Si Sara Duterte, nagbabasa na nga ng script, mali-mali pa. Ang pagkakaintindi ng taong bayan na para daw makabawas sa paggamit ng enerhiya ay huwag mag-carpooling at huwag magbisikleta. Na kung iintindihin mo namang mabuti, ang ibig talagang sabihin ni Sara Duterte ay mag-carpooling na lang, magbisikleta na lang para makatipid sa gasolina. Pero ang punto natin dito, binabasa mo na nga yung script mo, mali-mali pa. So patuloy na nagiging laughingstock si Sara Duterte sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito ba ang susunod na presidente ng Pilipinas? And speaking of Sara Duterte, pumalag po si VP Sara nung iminungkahi na si Ramil Madriaga ay kunin ng House at doon ilagak dahil po sa banta ng buhay ni Ramil Madriaga. So tulad nito Pasio at ni Mike Defensor, bakit papalag si Sara Duterte? Bakit parang takot na takot siya sa mga posibleng ihayag ni Ramil Madriaga pagdating ng impeachment trial? So ang style ni Sara Duterte at ng mga DDS, ilihis ang usapan. Sabi po dito sa GMA News, Vice President Sara Duterte released a statement addressing the letter filed by Representative Chel Jokno before the House Committee on Justice, which seeks the issuance of subpoenas to obtain additional documents and records related to the impeachment complaints against the Vice President. So may iba pa palang hinihiling itong si Jokno, ang mag-issue ng mga subpoena para makakuha ng additional documents and records na may kinalaman sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Pero as usual, ililihis ni Sara Duterte ang usapan. Sabi niya, communities around the world are scrambling to protect their citizens and find solutions to shocks in the energy and commodities sectors. Yet the House of Representatives of the Philippines and the Office of the President of the Philippines remain preoccupied with a political nemesis who refuses to kowtow to their corrupt ways. So, malinis na naman kagad ang pangalan ni Sara Duterte dahil sabi niya, preoccupied daw ang Pilipinas sa isang katulad niya who refuses to kowtow or to bow down sa kanilang mga corrupt ways. Speaking of corrupt ways, kung totoong hindi ka corrupt, Sara Duterte, huwag kang matakot. 16 yung abogado mo. So bakit ka matatakot? Bakit kung ano-ano pang panlilihis ang ginagawa mo? Harapin na lang yan. Huwag yung iniikot-ikot mo pa yung kwento para mawala ang isipan ng taong bayan sa impeachment mo. Bakit parang takot na takot ka? 16 na nga yung magdidepensa sa'yo. At bakit natatakot ka? Kung maglabas man ng subpoena to obtain additional information and documents or records para sa impeachment mo. And as usual, tama tayong lahat na nung nagdeklara si Sara Duterte ng gantong kaaga na siya ay tatakbong presidente sa 2028, gagawin niyang dahilan yung political harassment. Sabi niya, let me say this again for the nth time. The impeachment is a political attack designed to protect certain individuals and advance personal and foreign interests. Ayan, ibaback to you natin kay Sara Duterte. Sino ang nagpoprotekta sa kung sino? Kung sakaling manalo ka sa 2028, protektado lahat ng kaalyado mo. Mabubura lahat ng kaso nila dahil ikaw ang uupo
at paghihigantihan mo lahat ng kumontra sa'yo. Akala ko ba sinabi mo, walang makakapag-question sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos? O di ba, conflicting itong si Sara Duterte. Pinagmamalaki niya na walang makakapag-question sa kapasidad niya na magtrabaho ng maayos. May mga komwestiyon. At hindi na iilan ang komwestiyon. Napakarami pong individual ang komwestiyon. Ano ay katatakot mong harapin ito at sagutin kung naniniwala ka pala na walang makakapag-question? Ang tanong, bakit may kumi-question? Tapos pinagpipilitan pa ni Sara Duterte na wala daw sufficient evidence to justify impeachment case. Yan talaga, style ni Sara Duterte. Mamaliitin, pagmumukaing maliit yung kanyang kasalanan. Palalabasin niya, paniniwalain niya yung kanyang mga supporters ng mga DDS na walang sufficient evidence. So ano ba talaga, Sara? Walang sufficient evidence? Or political harassment? Or kung ano pang dahilan mo? Kaya nga itong mga DDS doble kayod para pagandahin ang imahe ni Sara Duterte. Wala na po Wala na siyang magagawa kundi harapin ang impeachment na to. Kahit na ilihis-lihis niyo usapin. Kasi ang ginagamit naman ng mga DDS ngayon, itong gera sa Middle East. Dapat daw doon nakatuon ang ating pamahalaan. Dapat lahat tayo, yun lang ang iniisip. Huminto tayo sa trabaho natin at mag-focus tayo sa gera sa Middle East. Huwag nang intindihin yung ibang problema ng Pilipinas. At huwag nang intindihin yung impeachment case niya. Ano kayo, hilo? So kahit na anong gawin ninyong pagtatakip, kahit na anong gawin ninyong pagmamaniobra dito sa mga nangyayari sa impeachment case ni Sara Duterte, kahit na ano pang idahilan ninyo, sabihin yung no sufficient evidence, political harassment, o kahit na ano, you just have to face the music. And by that time, kapag napatunayan mo, tulad ng sinasabi mo, na walang makakapag-question sa kapasidad mong magtrabaho, di okay. Basta, prove yourself. Tama na yung salita. Kayo at yung mga DDS, yung mga vloggers mo, yung mga aliporis mo, halatang takot na kayo Kung walang kasalanan, walang dapat ikatakot. Itaga nyo yan sa bato. Oy, teka muna. Speaking of Bato de la Rosa, ilang buwan na nagtatago si De La Rosa at ayaw niyang magpakita dahil baka biglang may dumamput sa kanya, although sinasabi na nga sa ICC na siya ay pinangalanan pa lang bilang co-perpetrator. So meaning, wala pang warrant of arrest. O bakit ayaw niyang lumantad? Ayaw niyang lumabas? Siguro para safe. Paano kung biglang may dumamput nga naman sa kanya? Paano ba naman? Nagtatago na nga si Senator Bato de la Rosa, hindi na nga nakakapagtrabaho kahit na sumusweldo pa rin siya. Sumulat kay Tito Soto para hilingin na gamitin ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City sa March 26 hanggang 29 ngayong taong to. Absent ka na nga Tapos nagre-request ka na gagamitin ng pamilya mo yung Senate Mansion? Ano bang pwede nating itawag kay Bato de la Rosa dito? Parang the nerve na humiling ka na gamitin ng pamilya mo yung Senate Mansion sa Baguio. Hindi ka na nga sumisipot sa trabaho mo. Nagtatago ka na nga. And yet, gusto mong pamilya mo magbakasyon sa Senate Mansion. Pero ang hiling po ni Senator Ronald Bato de la Rosa na makatuloy ang kanyang pamilya sa Senate Mansion sa Baguio City, hindi pinagbigyan. Una, nabasa ko na dapat daw kasama yung mismong senador. Dito, sigurado hindi makakasama si Senator Bato de la Rosa dahil nagtatago nga. At isa pang idinahilan nila ay parang under renovation yata yung Senate Mansion. Yun kaya talaga ang totoo or simply ayaw lang nila. Siyempre, pagbibigyan mo yung isang senador na hindi na nga sumisipot sa session, ilang buwan nang hindi nagtatrabaho, tapos ang lakas pa ng loob humiling na gamitin ng pamilya niya yung Senate Mansion. Pero sigurado kung iba yung nakaupo bilang Senate President, kunyari kung si Alan Peter Cayetano yan, or si Marcoleta, o si Amy Marcos, siguradong hindi magdadalawang salita si Bato de la Rosa at oo pagbibigyan nila. Siguro ang dapat mo nang gawin ni Bato de la Rosa, magpakita ka muna, bumalik ka sa trabaho, at baka sakaling sa susunod na humiling ka sa Senado, pagbibigyan ka nila. So, sa kaso ng 18 Marines na tinutulan
ni Defensor at ni Topacio na sila ay ma-interview ng isa-isa at itong si Sara Duterte tinutulan na bigyan ng proteksyon si Ramil Madriaga. Ano kaya ang tinatago nila at kinatatakot? Ayaw nilang malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ang totoo? Kayo po, ano masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, iagmina.